Pagbati po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Ako po si Just Vlog. Wala nang intro-intro. Rekta na kagad tayo mga kababayan. Meron po kasing panayam kay Senator Rodante Marcoleta ang programang The Spokes. At gusto naming i-share po sa inyo. At dito po ay napag-usapan ang mga naging kaganapan sa Senado nitong mga nakakaraang mga araw, maging ang kanyang bagong katungkulan bilang committee chairman ng Public Services and Justice, mga kababayan. Hindi na tayo magsasayang ng panahon, pero bago natin ipapanood po yan mga kababayan, kung kayo po ay bago pa lang sa ating channel, sa ating munting programa, paki-like naman, paki-subscribe, paki-share, paki-pindot na rin yung notification bell dyan para updated po kayo sa mga videos na i-upload natin sa mga susunod na mga pagkakataon. Napakaganda po itong tatalakayin dito mga kababayan. Medyo mahaba-haba lang po itong usapang ito. Kaya hinihiling namin na pagtiyagaan nyo pong panoorin ito sapagkat maganda po yung topic na pinag-usapan dito. Ito, panoorin natin ang sabay-sabay ang video ito. So, joining our discussion, Attorney Trixie, as you said, is the new Senate Committee Chairman on Public Services and Justice, Senator Rodante Marcoleta. Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, Relly. Good Salamat, morning, sir. Maaga Thank you. kayo gumigising. Kayo lang yata yung pinakamaaga I gumising. Thank you think for this is being my here. third Yes, sir. Pangatlo sa guesting atin. in this program. First Baka time. magsawa ng mga Sir, di kami viewers nagsa- ninyo. Actually, dumadami yung viewers namin pag andito kayo. Oh, Yun. Inaabangan po kayo eh. At saka ako, it's my first time to have the privilege of being your host today, sir. Pero nakikita kita sa mga Uy, program. napapanood. Sana ka ako, pag nag-guess ako uli, nandun si Relly. Ayan, wish salamat granted, po. sir. Wish granted. Ako rin po. So, sir, what exactly happened po inside the Senate last week that led to the There are 2 sudden days. change in Eventful leadership? 2 days. Oh, One is a yes. Monday and True. one is a Wednesday, Oo right? nga po. Change of leadership and then, Yung of course, yung Monday, ako hindi ko alam ang magiging resulta talaga because we met Sunday night yun eh. So, Lunes kinabukasan. Okay. We were not hopeful. Ako, at least ako, kasi hindi ko naman lahat alam kung ano yung mga dynamics within. No? Basta I said to the group, kasi 12 kami eh. So with 12, you cannot do anything much except for the plan B which is supposed to, kunyari, hindi namin makuha ang 13. 12 lang kami. What we can do is to just declare all chairmanship positions. Chairman. Becca. Ganun lang. Sabi ko, wala rin yan eh. Away-away lamang yan. Debate-debate, kasi ganyan. But you talk about the country, walang masyado para sa bansa. Tayo-tayo lang away-away. Kasi nga, can you imagine yung puro na lang awayan? Ako dito, ako dyan, ako dyan, ako dyan. I was really hoping that somebody should provide the 13th Okay. vote. No? Kaso, ako naman, pinamimili na, hindi ko nasasabihin yung isang pinagpipilian. Ano? At ang isa ay si Senator Bato. Sabi ko sa kanila, lumalalim na ang gabi, sabi ko, uwi na ako kasi akong pinakamalayo yata rito eh. I do not peg our hope dito sa isa, with all due respect. Dito ako kay Senator Bato, but I am not selfish. I know the peril, I know the danger that it will take. So wala naman akong inkling na may mangyayari. Pero but I thought, sabi ko, ito lang talaga ang magbibigay sa amin ng victory, if ever. So umuwi na ako, sa pag-asa ko na 12-12 lang talaga yun. Until, surprise of all surprises, bigla siyang dumating na talagang yung pag gano'n yung gano'n. Kaya ako unang nakatayo eh, napayakap pa ako sa kanya because I was not really expecting that. Kita nga, sir. Yun na nangyari. So, Hinahabol pala siya.
Duguan nga, sir. Yung Oo, pag yung niya sa daliri akin, niya. wasak itong, talagang bakbak ito. Ito, may ano rin dito. Dalawang ano niya. Tsaka ano niya, in trying to dispel. Struggle siya. Oo. Sir, nung shooting incident, nandun pa kayo sa Nandun Senado? ako because we were made to stay a little bit longer. Sabi kasi ni SP Alan, guys, if you can still stay, kasi I was informed that the articles of impeachment is already being, is on the way, yung magdadala sa atin. O sige, sabi namin, hintayin natin. Kaya, so, para ma-brief na rin tayo ng staff on how to go about this initially. So, nandun kami. Dumating yung magbi-brief sa amin, yung wife ni COMELEC Chairman George Garcia. Siya, may staff siya doon eh. Oo nga pala. O di nag-uumpisa pala. Nag-uumpisa na, gano'n na. Ano ba yun? Akala ko yung festivity na may, Firecrackers. Mga fireworks, Kasi parang malapit ano. kayo sa mall. tapos di, isa pa ako sa usyoso na ginanong ko yung curtain. Nandun kami sa office ni SP sa second floor. So, ginanong ko. Eh, nung merong nagsabi pala, may namamaril, sabi ni Senator Pia, hey, stay out from the window. So, umupo na lang ako. Sabi ko, maraming pagkain naman, kakain muna ako kasi mag-alas 8 na eh, ng gabi. Yun ang nangyari. So, bakit puro minority lang po yung, majority na ngayon? Puro kayo lang po yung nandun, sir, no? Wala po yung minority. Kasi pagka majority caucus, siyempre hindi na rin sila Caucus darating. pala yun, sir. It was supposed to be originally all members caucus. Kaya lang, it turned out to be majority na lang. Dahil nga mayroong mga ibang dynamics na pag-uusapan. That includes the Chairmanship. hindi pa yon yung impeachment. Para yung magbi-brief muna. Yes. So, pero ang nakakapagtaka doon, nung bago kami mag-briefing, tumawag na yung mga staff ko. Usually kasi sa Senate, pag yung senator nandun pa, yung mga staff nandun pa rin. Oo. So ako, I Pwede try iwan to yung boss. maintain na sana, huwag akong magtagal. Naawa naman ako sa mga staff ko. So sabi ko sa kanila, baka magtagal to ah. Yes sir, okay lang, sabi. Tapos nung, siguro mga 7:10, 7:15, tumawag sa cellphone yung isa, yung head ng legis namin. Na-detect ko kaagad sa boses niya na medyo nanginginig siya. Sabi ko, what happened? Sir, pinauwi na po kami. Sino? Basta po may tumawag dito na kasi po, I think Senator Bato, sabi niya was unable to get the TRO. So, baka ngayon po pipilitin ng NBI na ang dami na pong NBI doon sa kabila. So, may nagsabi po sa amin, magsuwi na. Kasi sige, umuwi na kayo. Sabi ko, ako, thinking na, ano ba ito? Hindi ko pa rin alam kung ano Pero nangyari. prior to the shooting po yung sinabi nyo na tawag ng staff nyo po. Oo, prior to that. Kaya may idea na po sila na may nung mangyayari. tinatanong ko, sinong nag-CR? Ba't ako, hindi ko nga alam. So, somebody must have told them na, umuwi na kayo. Wala naman akong gustong isipin na yung kabila ang nagsabi nun. But, sino magsasabi na andun kami lahat? Wala naman kaming alam. Well, chairman kayo ng dalawang committee ngayon, Justice tsaka Public Services. Sir, una tanungin ko, bakit hindi kayo sa BRC? Tumanggi daw kayo. Yun ang lumalabas sa social media. Hindi naman. Sabi ko, I defer to the better judgment of the Senate President, knowing that the BRC is still undergoing a process. Kasi, alam mo, aminin man nila o hindi, ito yung pinakahihintay nila. Kasi ang daming mga usap-usap dyan. Hindi kayo magtatagal dyan. So, somebody floated that idea na ganito. So, I believe na yung judgment ni SP Alan, sabi ko, ikaw nang bahala dyan. It's your decision. Sabi niya gano'n. Sabi ko gano'n. Na-disappoint ba kayo, sir? Na No, hindi no, ninyo- no, not at all. Kahit na halimbawa, member lang ako doon, really, Trixie, gagawin ko pa rin yung gusto kong gawin. Wala namang... Hindi kailangan chairman kayo. Hindi ako kailangan maging chairman. Siguro magbabago lamang doon siguro yung agenda natin, kung yung mga priorities lang. Pero nanatili pa rin kayong active kahit hindi na kayo chairman nun eh.
nung right after, Oo, wala parang na nga. nagka-shake up. Wala na nga ako doon. Nasa minority na ako. Pero nakita nyo naman, hindi Yes. naman Hindi ako... man kayo tumigil. Hindi ako Hindi tumigil nyo talaga. Di iniwan. lalo na ngayon. Di lalo na ngayon. Yes. Pero sir, you were talking about the dynamics kanina di ba? Ano po ba yung dynamics ngayon talaga sa Senate? How different is it Kamusta no, naman? from the Hindi previous ko- leadership? Hindi ko alam how the events will eventually unfold. You must realize that this is the only takeover so far. Correct me if I'm wrong, Trixie, but this is the only takeover that has no blessings from Malacanang. Ay, oo. Nawala si SP Migs, nawala si SP Cheese, hanggang sa ngayon nawala si SP Andy, nawala yung... Puro, alam nila yun Puro Ito surprise Malacanang po, you're saying na ito talaga supported. came also as a surprise to Malacanang. Oo, kasi nga sa ngayon, ang alam ko, wala namang basbas si SP Alan sa Malacanang. I believe correct. Malacanang has in mind for somebody else, no? Kaya lang, ganyan nga nangyayari. Ano magagawa natin? Kaya, minuminuto, parang akala mo, tatagal ba kaya ito? Ganyan, ganyan. Sir, bilang chairman ng public services, ano yung priority bills natin? Ang laki kasi niyang sinasakop niyan. Ang gusto ko sana, makita ko muna lahat yung mga nakalatag. Kasi, nandyan yung... actually, malaking ano yung talaga yan. Ang daming... From transport to EV, water, NDC, to ano, di ba? andyan Ang na laki lahat. ng sakop DICT, nyo. yung mga utilities. Marami talaga yan. Kaya gusto kong aralin yung priorities. Kasi ang pinag-uusapan dyan, ang daming mga batas na magaganda tungkol dyan. Karaniwan, yung batas na ipasa namin. Pero sa implementation, sumasablay doon eh. Sir, halimbawa, yung electric vehicles, may tulak ang Malacanang, priority daw ang EV. Hindi ko alam, sir, kung napag-isipan nila ng maigi yun. Ano sa tingin ninyo? Nakita niyo na ba yun? No? Ang dami, oo. Ang problema, puro ganun lang. No? Yes, sir. Puro start. Ah, Kumbaga sa kotse, alam mo, pag in-start mo yung kotse, bago ka magpatakbo, alam mo na yung plano mo, saan ba ako pupunta ngayon? Reactionary po. Minsan. Hindi, yung gusto lang, start lang gano'n para may makita na merong may napasimulan. mandar. Pero sa katotohanan yan, ang pinag-uusapan natin, paano mo palalakarin ito? At ilan ang sasakay na tao dito na may benefit dito hanggang sa makarating ka sa direksyon na pinupuntahan mo. Wala. Eh, And that will not be covered by the implementing rules and regulations. isa pa yan. Eh kung minsan nga, yung IRR, implementing rules, hindi ko malaman. Minsan ito yung mother law. This is the enabling law. Akalain mo naman may papasok pang, may ilalagay dyan na, ewan ko, minsan, No, taliwas sa corporate batas. interest na yun. Ano? Sasablay dun siya sa mother law. Bilang, si Trix, abogado ka ba, really? Hindi po. Si Trixie, alam niya to na yung implementing rule, dapat talagang swak siya dun sa mother law. It cannot go higher than the Kaya law. nga po enabling, di ba po? Kaya nga, parang ang kanyang function mapabilis lang ang implementation. Pero hindi siya dapat Tumayuwas. ano doon, hindi siya dapat na sobra doon sa nilalayo ng batas. Or taliwas. So, taliwas, ganyan. Pero, sir, parang dumami. Ibig sabihin nun, marami ang oversight committee hearings natin pagka may Ay, mga naku. nahuhuli tayo ganyan. Halimbawa na lang. May 2 years na Napagod lang, na no? kagad si sir. Halimbawa na lang, yung energy. Yun. Yung energy, nung kami pa nila SP Cheese, sabi ko, pwedeng bigay nyo sa akin yung energy kasi I have twin bills na inaakala ko na talagang pantulong yun. Yung una, gusto kong alisin lahat yung mga ayu-ayuda. Napakarami niyan eh. Meron kang AIX, meron kang tupad, meron kang maip, naging maipip na ngayon, meron kang purpose. Ang dami nun. If you total all the ayudas in 1 year, alam mo, mag-a-average siya ng 250 billion pesos per year. Sabi ko, sa dami ng mga social and economic interventions na yan,
wala namang study na talaga nagpapatuloy na yung targeted population ang kinapupuntahan yan. At kung nagkakaroon ng difference sa kanilang buhay. Ang maraming instances na nakikita namin, yung corruption within the system. Merong exclusion error sa listahan, merong inclusion error, Yes. hindi ma-verify si ganito. So katapos-tapusan, hindi talaga natatarget yung kailangang population bigyan. that the AUDA is supposed to achieve. So sabi ko, palitan natin yan. Kaya meron akong binigyan. Lahat ako ng lahat ng households na nagkukonsume na no less than 200 kilowatt hours per month, yan ang subsidized, pababa. Regardless of kung senior o hindi. Basta wala na yung ayuda ngayon. So, magkano lang yan? Sabi ko, baka hindi pa umabot sa 100 Kuryente. billion yan. Tapos walang Nakatipid ka ng pangalan. 100. Diba, sir? Walang pangalan. Wala, so, walang because, patronage politics. households. Kasi Oo. targeted siya eh. Ang matatarget dito, about 5 million poor households. Yeah. So ranging between 25 to 30 million poor Filipinos. Walang corruption because direkta sa kanya. Wala ng EPAL because subsidized, direct systematized subsidy. na. Oo. Kung minsan baka maganda pa nga na walang pangalan eh, 'di ba? Kaya Kasi gusto at ko least makuha yung objective ka. energy. Oo, mas objective ka. Ngayon, yung energy, yung law, yung EPIRA, kung mapapansin mo, Yun na nga. meron siyang JCEC na tinatawag. Ito yung Joint Congressional Energy Commission. It's a powerful commission. Combined dito yung House of Representatives and the Senate. Dito pa lang meron ka nang makukuhang mga reforms kung talagang tutuusin na hindi man lang na-activate. Sa ngayon magwa 1 year na kami. It has not been activated. Ito ngayon ang ipapaalala ko sa kanila. And the other measure, yung inaalis ko yung 12% but ang kumakalaban sa akin yan is DOF. So, bata yung pinadala nila. So, next time sabi ko, we will meet again. I want you to prepare a simulation because I have a simulation. Okay. So, gusto ko ganun ang mangyari. So, meanwhile, Sir Justice Committee, ano sa tingin ninyo yung una ninyong haharapin? So, justice, kung hindi mapupunta sa Blue Ribbon yung mga nangyari, I want to investigate. Ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Senado. Palagay mo lang na valid yung warrant of arrest ng ICC. Nasa aking palagay ay hindi talaga valid. Kailangan ba namang pasukin ng House of Ang Senate? Senate. At ang nakakabahala dito, nung magkakausap-usap kami, immediately after the takeover, kakausap kami nila na SP Soto. Sabi ko, Chief, nung mga akong sineserve ang warrant of arrest, pinakita sa'yo yung kopya. Hindi, sabi niya. Hindi mo nakita. Hindi, sabi niya. So, naisip ko lang, ba't mo sinabi na makipag-coordinate kayo sa OSAA? Do you think it is lawful to implement the warrant of arrest order within the premises of the Senate? He could have said na, wag naman dito. Do not desecrate the grounds of Congress, of the Senate. Sa labas na lang kayo. Bahala kayo. I have nothing to do with that. I am the President of the Senate. I need to protect the dignity and integrity of this institution. Yun lang naman ang expectation ko. So, nung sinabi niya na, okay, you coordinate with the OSAA. Senator Bato is an incumbent senator. Without even looking at the validity, whether it is valid or not, gagawin mo kagad yun. Yan naman. Sir, yung kanina na mention ninyo, 'di ba, na nung nandun kayo sa bintana nung may narinig kayong putukan, sinabi ni Senator Pia, huwag kayo sa bintana. May idea po ba si Senator Pia of what's going on? Wala, nandun kami kasi sa ang unang ginawa nila, di ko alam kung sinong naunang tumawag, si Senator Loren o siya, tinawag nila si NBI Director Matibag. So, naririnig ko kasi magkakatabi lang kami, tsaka malalakas ng boses, may ninenervyos na rito. Sabi niya, may magano rito, ba't merong NBI dito? Ba ganito, ganyan-ganyan.
pwede ka bang pumunta dito? Ma'am, sabi niya, wag mo ako sigawan. So nagkaroon ng yan lang ba sasabihin mo sa akin na huwag kami sigawan? Hindi mo ba nalalaman kung ano nangyayari? Do you have an idea kung ano yung nararamdaman namin? So, siyempre, wala man kaming alam, nagkukukus lang kami. Actually, Pero sa sir, vlog yun no? Sa vlog ni Senator Cayetano, ni SP, nakikita natin si Senator Pia sa background na talagang takot na takot siya. At galit. And she was concerned not only for Panic herself, but Oo, also for for everyone, no? Mas for, malapit kasi tsaka yung- yung staff niya. Pero sir, nasa second floor kayo nung nagmi-meeting. Doon So, sa rinig office ninyo. Naririnig namin, kaya nga ako nakiusyoso rin sa bintana. Sabi- Stay away from the window, please. Sabi pa niya. Kasi Talagang nagpanik na siya. nagpanik na rin eh. Ang sinasabi, sir, ng ibang mga kritiko, itong Senate leadership shake-up ay tungkol lang daw sa impeachment. Anong... Ayun na yung reaction ni sir. Lahat na Pakiulit. lahat na i-connect. As I told you, may 12 kami. Si Bato is 13. So kahit nawala naman siya, ang pinag-uusapan dito is whether or not you will be able to get 16 votes. So kahit nagtatago si Senator Bato, hindi siya ang pagmumulan ng 16 votes. Wala siya doon eh. 12 kami. Bakit kami magkuku? May 12 na kami kung ang pinag-uusapan lang natin eh, impeachment. Actually, 9 lang ang kailangan para ma-dismiss. Yes, 12 kami. So it's more than the required votes. Para lang hindi matuloy ang impeachment. But that's not the point. Ang ano kasi pinipilit nilang i-connect doon. Kaya ako natatawa. Where is the connection there? Sir, meron kayong proposal to allow yung remote participation sa Senate proceedings. Sa tingin nyo, mababawasan ang kontrobersiya? Diba, may proposal kayo na ginawa about remote participation in the Senate proceeding. What's your thought? Can you explore? Oo, sabi ko, expand on that? if we can amend the Senate rules na sa mga pagkakataon na wala yung member natin, but he can still participate online. Like sa mga Zoom, Yes. teleconferencing, kanya. Pinropose ko on the floor, knowing that that will go to the process, like that proposition will go to the Rules Committee. Yun naman ang mechanism. Nagtaka ko medyo napangiti ako. Nakatayo pa ako sa rostrum, biglang may lumabas sa... Kasi nang ma-takeover na, naglabasan na, pumunta na sa lounge namin. Nagbibiro pa ako sa kanila. Oh, nung pinuntahan ko sila. Earlier, pinuntahan ko sila. Sabi ko, bro, bakit puro malagihay na... Ba't pulang-pulang mga... Doon ko nakausap si SP SP Soto. Sabi ko, SP, nakita mo ba yung Mukaran? Hindi. Sabi niya. Sinasabi ko, nung pag-propose ko nung lumabas ka agad si Migs. Pulang-pulang. Hindi, sa rule niya, they already reacted to that. Kasi kung meron siya, pansinin niyo to, if there is a tendency, alam mo, takutan ngayon kukulong si ganito, kukulong si ganyan. So, sige, pakulong mo, but he has the opportunity to participate kahit nandun siya sa kulungan. I'm not saying na may makukulong dito, but that is yung takot dito, takot doon, takot doon. Kailangan malaman niyo ang dynamics. So, kaya nag-react sila kaagad. Isipin mo andun sila biglang nakalabas kaagad. Hindi na, talagang rule. Ngayon, kami, ayaw ko sa mga leadership namin, gusto nyo, take up nyo muna yan. In one day, we can amend our rules. Yes. We have the majority, di ba? Pero kasi sinasabi nga po nung iba na talagang pinropose nyo daw yun specifically for Senator Bato. Pero if you think about it, no, Oo nandiyan nga, nga marami naman, pa yun. marami nga pala silang Hindi lang kay pending cases Senator Bato ngayon, because di ba? nakikita ko yung pressure sa mga kasama ko. Alam niyo na kung sino yung pinapressure. Every minute pinapressure. Naawa rin ako sa mga Kaya nga. kasama ko. Kasi sabi ko pa, minsan nagbiro ako, bro, huwag kang mag-alala. Ikaw naman, kung sakasakali lang naman. Meron kang recourse sa judicial system natin kasi may domestic law tayo. Unlike Bato. Can you imagine if Bato was caught last Monday or Wednesday? They will apply the same procedure as they did to the former president. Anong sinasabi niyo ka ako na... Because 5 of our colleagues filed a resolution. Sabi nila, si Senator Bato, mag-surrender ka na lang voluntarily.
Ay, sir. You're blinded by the fact that sinasabi niyong access to the domestic system or the remedies offered by our domestic laws. Pwede bang mag-apply ka ako kay Senator Pato? The moment na nakuha yan, he will be handcuffed, dumped to a plane, and banished to the Netherlands. Yes. And we are not sure whether or not we can see each other again. Unlike you, ako alam mo na, palabiro din ako pag dadalawin kita. Araw-araw kung gusto mo. But how can I visit Senator Bato, halimbawa? I did that to the president, the former president. Nandun na ako eh. Nakiusap ako, sabi ko, paano namang hindi ako tutuloy? Sabi ko, sinunod ko naman ang procedure nyo online. Nag-apply ako sa inyo. I have only one excuse to visit the man. I was elected Senator of the Republic. And I believe, mas to the credit, sabi ko, I owe it to him. Yes. Maraming tumulong sa akin. Bakit naman hindi? But principally, merong naitulong sa akin ang dating presidente. I want to personally see him and thank him. That's all. It will not take it. Gusto mo pa kahit 5 minutes lang eh. Hindi ako pinayagan. Kasi family members lang, di ba? Oo, at saka yung legal Pero counsel. kaya nga ang bid ko na lang, kahit na 5 minutes lang. O kung ayaw nyo naman, sabi ko, kung ayaw nyo siyang makausap, yung may vibe ko lang, Mr. President, I am here. I'm here. Pero may mga nagsasabi na dangerous precedent daw ang makapag-exercise ang isang senador ng kanyang, power to vote, power to participate, pero wala siya physically doon. But it is an accountability issue daw. Oo. Ang problema kasi, kaya natin nilagay yung amendment na yun, meron talagang mga factors preventing him. Like, halimbawa, nakakulong yung isa. Correct. Paano kang pupunta? Unless and until the detaining officer or the office will allow him. Kasi nangyari na noon, Senator Trillanes noon, Senator De Lima, mga senador sila pero nakakulong. So, hindi sila pinayagan mag-participate. O kaya nga ina-amend ko nga eh. Ayun. So, nakikita nyo na ngayon yung need. Oo. Kasi senador pa rin naman sila. Kasi ayaw naman nila yon kasi pinag-uusapan ay butuhan. Kaya nga iniisip nila kasi, kinoconnect nila sa impeachment. So, Sila yung nagko-connect kasi. Kaya halatang-halata sila nung pinropose ko yon. Kaya ako pinropose yun para malaman ko kung magre-react. Nag-react talaga. So, sino nagko-connect? Hindi kami, sila. Okay. Tsaka may ibang, Okay yun, may ibang proceedings pa rin naman, no? Not just the impeachment, di ba? May mga importanteng bills din na kailangan din mag-participate ang ibang mga senators natin, di ba? Meron namang mga senator, kahit na nga andun, hindi naman nagpa-participate, di ba? So, makikita mo rin doon. You can argue both ways eh. No, natatawa ng tatawa. Bigla kasing pumasok na pangalan sa, pareho sa tayo isip na ko. inisip. Ang babae kasi mabilis mag-isip talaga. So, kung sa ganyang departamento, talo kami. Mabilis din magsuspecha. Sir, yun yung thoughts naman ninyo dun sa report na si Senator Lauren daw po was supposed to become the SP of the new majority. Hindi ba merong mga ganyang rumor prior to the change of leadership? Or after? Actually, we were talking about it after. No, ang nag-meeting kami, maraming si Alan talaga. Yun. But that does not discount the possibility na maaari silang mag-usap din. Correct. Pero itong isyong ito, si Alan talaga. Pero yung ano naman din, Tony Trixie, kasi after nun, meron din again rumor na kaya nga, di ba, may coup. Meron again coup because si Senator Chis Escudero rin is also negotiating with the minority so that he will bring 4 senators on the condition that he will be voted SP again. Hindi ang radar ko naman, hindi si Chis ang nag-initiate. Somebody So may is nanunungkit. initiating. Ngayon, Kaya nga tinetest ko din ang mga kasama ko na sabi ko, itong nangyari ba? Actually, nanggaling kay kasi magkatabi kami ni Senator Camille. Di ba pareho kaming neophyte? Tatlo kaming neophyte dyan. Ako, si Camille, at saka si Erwin. okay. Kaya lang kami
Nasa majority na kami, si Erwin nasa minority. Biglang nagputukan nga. Tsaka, pinag-uusapan pa rin namin yung nangyari nung Lunes. Sabi niya, very composed naman siya. But I thought she was on a serious mood. Sabi niya, itong mga nangyari sa atin sa 3 araw na ito, sabi niya, palagi mo ba? Sabi niya, inaano niya lang. Meron kayang konsensya yung ibang kasama natin nakakalas pa sa atin. So pinara-praise ko yun. Sabi ko, alam mo, itong pag-aalay ni Senator Bato ng buhay niya, it was really a risk on his life. And against the wish, probably, the combined wish of his family, na huwag kang sisipot doon. Talagang huhulihin ka. But he chose to do that. Sabi ko, ako, I credit it to him only. Wala nang iba. So, given that sacrifice on his part, sino man sa mga kasama ko, kakalas sa grupong ito, mas masahol pa kay Judas. Naging headline nga yun. Yan ang eh. pinanggalingan. Yan, no? may media I just want to ganun, explain oo. that kasi I'm serious. Talagang, ako, I did not demand anything from him. That is too much to demand from him. Alam ko yung sakripisyo na yun. Although, iniisip ko, siya lang ang makakapagbigay sa amin ng victory na yun. Sir, si Senator Bato, isa lang siya, no? Pero meron daw ibang mga senador na may threats na kakasuhan sila or actually ina-announce na may mga kaso na hinahanda sa ibang mga senador. Ano po ang... And mostly from the majority. Oo. Yes, wala tayong naririnig from the minority. Tsaka katakataka yung timing, no? Oo, alam ko yun. Pinipressure yung mga kasi nagkakausap-usap kami. Almost every minute of the hour. Minsan nga, yung pressure na yun, nalulungkot talaga ako na they're undergoing that kind of pressure. Samantalang, siyempre, kung due process ang pag-uusapan, kailangan mo ang mechanism ng due process. Kaya lang, pag nag-file ka ng ganito, halimbawa, plunder, di ba, automatic, kulong ka agad. Yun ang Bail, senaryo na ginagamit nila. Pinagdaanan nyo rin yan, no? Sa wife nyo, di ba? Hindi naman ganun. Hindi yun. grabe, yun. oo. Oo. Sir, so ano sa tingin niyo with all this happening, yung political dynamics sa Senate, hanggang kailan kaya tatagal dyan si SP? Cayetano, sabi niyo nga kanina, yung magtatakwil, walang konsensya. Pero Tingin grabe niyo yung walang political tatakwil, dynamics, sabi niyo nga, yung pressure. Hanggang kailan itatagal? Oo. Si Christy, si Trixie ang makakasagot. Ako na naman, ba't ako? Yan ang political analyst. Ako, hindi ako political analyst. So, Attorney Trixie, dapat pala Grabe sa'yo ko ka. tanungin, ano? Sa ngayon kasi masyadong maaga para sabihin na hindi siya magtatagal kasi may pinagdaanan sila eh. Oo. Grabe yung shooting incident, yung pagdating ni Senator kasi Bato. oo. That they're always Ang on daming threat, factors no? Halimbawa, Yung pressure, sa panig naman namin, meron ding magsasabi sa side namin, kung babalik ako doon, anong babalikan ko doon? Ganun, ano? Pag si ganito ang pumalit kay Alan, hindi rin naman pinagtitiwala ng iba sa kanila. Baka yung 4 doon pupunta rin sa atin. Maganon, alam mo, ito yung sinasabi ko sa inyo yung dynamic. Kaya akala ninyo ganun lang kadali na magpalitan. I don't think so. Di ba kasi ang naka-line up na naririnig natin ngayon is si Migs, si Senator Migs at saka si Senator Win Gatchalian. Di ba? Kasi si Senator Migs ngayon is nasa minority na. Dati independent siya. Depende sa pressure na ginagamit nila. Sir, kumusta si Senator Pia? Medyo emotional siya kahapon. Nakausap niya na ba? And binabash siya dun sa nangyari. Oo nga Nakakaawa, eh. no? Oo. Kasi paano Naiintindihan ko kung yan, valid naman talaga yung emotions ng tao dahil talagang takot na takot siya dun sa nangyari, no? Ang nangyari ngayon, iba yung nagiging perception sa kanya, yung pagbabash sa kanya is that sinisisi niya yata yung minority. Ganun ang perception tuloy, kaya siya binabash. Hindi, ang pinangyarihan kasi, tumayo naman si Senator Risa kasi na parang, ba't nagkaganito tayo? Ba't ganito, ganyan. Ang dami kasing pinagmumulan na sa tingin ni Senator Pia na parang ang liit na bagay lang yon.
Kaya nasabi niya na wala kang karapatan na mag-judge ka doon sa nararamdaman namin because you were not there. Correct. Tama naman yun. Ako, nung tinanong ako, natakot ba kayo? Ang sabi ko kagad, hindi ako natakot. Totoo naman eh. Pero talagang nalungkot ako. Ba't kinakailangan mangyari ito sa aking bansa? Yun ang una kong inisip eh. So, sir, nandito tayo sa bahagi ng programa natin na tough questions. Anong legal Akala advice? ko naman yun, yung mga top questions. Meron pa. Ala ko din. Wala namang Meron pa top sa pala. inyo. Pero anong, kung kunwari lang, hypothetical, kung kayo po yung legal counsel ni Senator Bato, ano sa tingin ninyo magiging abiso ninyo Kanino? kay Senator Bato sa estado niya ngayon? Kung ako ang counsel niya, nahihiya akong sagutin niya kasi meron siyang counsel. Na magaling. Mga kaibigan ko sila. Okay. So, understood, sir. Bawal ako. Pero respect hypothetical lang. Ano lang. Na hindi, kumbaga, iwasan lang natin yung current na main issues para hindi tayo maano na IBP. Maybe as a colleague. As a colleague, perhaps. Siguro As a yung, colleague, di ba, yung kinoconcentrate nila, which I think is the one that should be pursued. Yung kino-question nila talaga yung validity ng ICC warrant. Yeah. Kasi ako, as a lawyer, ginagamit kasi nila yung Section 17 ng 9851. Yes. Kahit naman yung paborito mong justice na ex-justice, pilit na nagbibigay ng opinion kahit na mali. Ano? Aray. Without the treaty, yung nag-withdraw na tayo sa ICC, ano ang basis ng issuance ng warrant of arrest? Sabi niya kasi, yung paborito niyang justice, yun daw, naku-confuse siya dun sa universality of jurisdiction and the Yes, primacy of jurisdiction. Yung universality, pinipilit niya sa Section 17. Yung primacy is on Section 18. Alam mo, dapat niyang ginawa, kung talagang magre-research siya, kasi karaniwan, yung mga justices na magagaling talaga, no? Yung talagang magagaling. Hindi yung nagmamagaling, ano. Alam mo yung justice na yun, natatawa ko siya. Sinabihin pa niya akong, nung tanong sa kanya, si Senator Marcoleta, how do you rate him as a lawyer? He belongs to the lowest rank. Ako naman, tuwan-tuwa ako sa kanya eh. Ang galing ka ako nitong matandang ito. Ano ba? Pero nung inamang ko siya ng debate, kung ano-anong kondisyon ang kanyang binibigay. No? But that's not the point. The point is, kung nag-research lang sila, let's say, going back to the deliberations of 9850, ako, hindi naman sa pang-ano sa sarili ko, ganun ako palagi. Pupuntahan ko yung deliberations. Correct. Kasi it's not too ancient naman eh. 9851, kailan lang yon. Lalong-lalo na yung exchange ni Senator Joker Arroyo at saka ni Senator Gordon. Binilikan niyo yung debates. Oo. Yung statement doon ng surrender, pag tiningnan mo, it only applies to foreigners who are accused of a crime defined under the law. Hindi Pilipino. That is the reason why in the lifetime of Senator Miriam Santiago, she tried to repeal that statement. She did not succeed kasi namatay na siya. I can show sometime yung bill niya. Inisip ko nga na ipurso ko yung bill niya. Twice. Yeah. Twice in a row. Sige, sir. Nag-file siya ng bill para walang misconception about that. Sir, Okay. we're running out of time. Ang sayang talaga. Ang dami namin gustong tanungin sa inyo. Yung expectation niyo po kay Senator Pia on BRC, do you think that they will pursue yung case against Martin Romualdez? Oo naman. Dapat. Yun ang core namin. Yun ang core. Doesn't matter na hindi ako. Yeah. Hindi pinag-uusapan yun. Ang importante rito, ang matagal nang inaasam ng taong bayan na bigyan natin ng closure yan. Matukoy natin, mapanagot natin kung sino talaga. Yes. Kung sino-sino may kagagawan yan para mapanagot natin. Ito ang tungkulin natin At sa bayan. nakakalimutan na yan ngayon. Whether akong chairman o hindi, pareho din ang direksyon. Ano yung take ninyo? Filipino daw ang impeachment trial. Ang gagamitin na wika sa impeachment trial. Alam ko. Wala naman kayong pinag-usapan pa ron. Wala Pero ba? kung gusto nila doon, di
every time na nagsasalita ng English, ikaw na mag-translate halimbawa. So, lamang Gusto na pa nila lamang kasi Kapampangan, kayo okay dun. lang sa akin yun. So, na- Yeah, alam ko na tanong na to dati, pero pagka sinasabi ng critics, si VP Sara, pag na-acquit siya, she will choose her 2028 running mate from among the senators who voted to acquit. Ako So, tingin ko kayo po baka ba- piliin niya si Senator Bato because he was the one who enforcer really pa offered na. his life. And you think that will be a good idea? Hindi, ako lang, sa akin lang naman yun. Kasi hindi ko naman pre-empt Kung si kayo po VP. ang tanungin, kung i-offer sa inyo. Ako? Opo. Wag na. Hindi naman, baka hindi naman ako qualified. Uy, bakit What naman, if, sir? what if you will be offered? Will you accept? Siguro pag-iisipan. Maraming Okay, maraming thank you salamat, so sir. much. Ang pangarap natin sana Bigyan na mangibabaw naman pa rin kami. yung pagmamahal sa bayan ng ating mga leaders. No? Nakakalungkot ang mga nangyayari ngayon. Maraming salamat po kay Senator Marcoleta. When there's a change of power and Filipinos criticize, Power must answer to public scrutiny and prove themselves why they should lead. I'm former Secretary Reddy Fajardo, I'm former Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles, and we are the Spokes. So yun po mga kababayan, napanood po natin yung interview ng The Spokes with the new chairman ng Committee ng Public Service at saka Justice, mga kababayan, na walang iba kundi si Senator Rodante Marcoleta. Sana narinig ito at napanood ni Sis Drilon. Ganito ang mag-interview, makinig ka at dapat malumana yung mga bagsak mo. Ganito sana. Para nang sa ganun ay hindi ka mabash at hindi maboykot yung istasyon nyo. Tinan mo ito. Ayan. Kaya kinuha pa namin na kinontent namin itong interviewing ito kasi maayos siya maayos. Masarap manood. Aabangan mo talaga yung sasabihin ng nag-i-interview at mga isasagot ng ini-interview. Kaya smooth ang dating. Ganon. Sis Drilon. Ganito ang gayahin mo, mga tiradang ganyan. Diba? Beno, mga kababayan, sana nag-enjoy kayo sa napanood ninyo. Huwag nyo namang kalimutan na i-share, mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang ating notification bell para updated kayo lagi sa mga videos na ia-upload natin sa mga susunod na pagkakataon. Ang inyong lingkod, Just Vlog, muli pong bumabati po sa inyo, mga kababayan Luzon, Visayas at Mindanao, at sa lahat po ng ating mga kababayan dyan sa abroad, sa lahat po ng mga kapatid na patuloy po na sumusubaybay, sumusuporta, at walang sawang nagko-comment sa ating comment section. Ano man po ang inyong ginagawa, nasaan man po kayo, lagi kayong mag-iingat.